Hello! Magandang umaga sa ating lahat. Ayusin ko lang yung camera na ito. Eto, nandito ulit. Nagbabalik ang inyong chikadorang Madam Gala. Okay? Andito ako ngayon. Marami kasing dumadaan sa sa front page ng aking account. Alam nyo, nakakatakot na, lalo na yung nakita ko kay Miko na ilang beses na siyang inulit na lokohin ng asawa niya kahit hindi pa sila kasal. At alam nyo, ako kasi sa totoo lang, may phobia talaga ako sa ganyan. Sobra yung phobia ko sa ganyan kasi I came from a broken family. Okay? My mom and my dad, syempre hindi ko napahabain. Nagkaroon din ng second part yung dad ko. So, ang epekto pala yun sa akin, sobrang sakit. Sobrang sakit. Halos until now, hindi ko, napatawad ko naman yung dad ko, but I never, hindi siya kahit sa isang segundo, pag may mga makikita ako na ganyan issue, kahit sa isang segundo, hindi siya, parang anger ang bumabalot sa puso. Kasi nga, why? Nakita ko paano na-struggle yung mom ko. Nakita ko lahat. O ano nangyari yung pinabayaan kami ng tatay ko. So nakita ko yun at naramdaman ko kung gaano kasakit. At nakita ko sa part ng mom ko, halos grabe. So, dyan ako talagang iwan basta. Kaya napapa-question ako sa mga babae. Sa mga babae, ha? Sa mga babae na alam na ninyo na may asawa yung lalaki. Alam na ninyo na may ano na yung lalaki. Bakit pa ninyo pinapatulan? Alam nyo na sa ang ano ko dito, both. Kasi si lalaki din, alam niya na may obligasyon siya, may asawa siya, may anak man siya o wala siyang anak o bago man o matagal na. Hindi mo dapat i-cheat yung asawa mo o kahit may problema si asawa o ano man yan. Hindi mo dapat i-cheat si asawa. Kasi asawa mo yan. At ito naman si haliparot na girl, diba? Alam mo na may asawa yan. Bakit mo papapansinin at bigyan ng time? Diba? Imbes maayos niya yung pamilya niya kung may problema sila. Hindi niya na maayos kasi mababaling yung atensyon sa iyo kasi nandyan ka, pumapasok ka, nag-e-epal ka. Di mo ba yung naisip? Ang rason, maraming rason yung ibang babae na sinasabi kaya hindi niya nila mahal. Si lalaki hindi na mahal yung asawa, kesyo si asawa hindi mabait, kesyo ganyan. Ang dami andyan na tayo sa mga rason na yun. Pero ang mali pa rin. Dahil may asawa yung tao. Imbes maayos niya ang buhay niya o ang pamilya niya o ang problema niya sa asawa niya, hindi niya na maayos dahil nag-epal ka na. Nakuha niyo, alam ko maraming magbabas dito sa akin sa mga sinasabi ko at masasaktan. Pero yan ang katotohanan. Hindi ko alam bakit ganun. Bakit ganyan? Hindi nyo naisip paano kung sa inyo gagawin, paano kung sa anak ninyo gagawin yung mga bagay na ganun. Diba? Hindi ako perfecto. Yes, I'm not perfect. But alhamdulillah. Alhamdulillah. Masabi ko talaga. Oh, may asawa ako na maayos, mabait, na kahit anong hariparot ang babae dyan. Hindi niya pinapansin kasi ayaw niya masira kami. Ayaw niya masira yung pamilya namin. Diba? Although, yes, alam ko yung asawa ko minsan nagiging kasi nagsiselos sa maraming dahilan. Hindi ko na elaborate ang mga dahilan. Diba? Hindi sa wala siyang tiwala sa akin. Wala siyang tiwala sa mga napapaligiran ko.
Ganun yun. Kaya ito lang masabi ko. Sana no, yung mga ganyan bagay, isipin nyo na may pamilyado yung lalaki o pamilyado yung babae. Wag na kayo umepal para maayos niya ang problema niya sa pamilya niya. Kasi ang dami nang nakikita ko, yung iba nga halos nagpapakamatay sa depresyon dahil sa mga bagay na yan. Grabe na ngayon, grabe na sa atin sa Pilipinas, sobra na. Kaya sana may batas para sa mga higat at haliparot na ganyan na babae. Na alam na may pamilya, alam na may asawa, nakiki-uplit pa talaga. So, pasensya na to the word but inano ko lang yung opinion ko kasi hindi naman sigurong mali. Kasi sa naranasan ko din magkaroon ng broken family. So, sana naman, yung mga ganyan mga babae, pag alam nyo may pamilya, lumayo na kayo, dumistansya na kayo, kahit habulin kanyan. Kung talagang ayaw mo, wala yan magawa. Pero gusto mo kasi haliparod ka. Diba? O ngayon, nakakatulog ka na may nasira kang pamilya. Nakakatulog ka na alam mo may nasira kang isang pamilya na dapat na maayos nila. Diba? Nasaan ang konsensya mo? Alam nyo, yun lang talaga yung opinion ko sa mga ganyan bagay kasi ang dami na. Kahit maganda pa, sexy, may pera yung babae. Alam nyo siguro kung sinong binabanggit ko dito, hindi ko na i-mention yung name. Pero yan, niloko pa siya ng asawa niya. Diba? Kaya, sana, ladies, maraming binata dyan. Marami yung pwede ninyong kanain dyan, mga binata. Huwag naman yung may asawa. Huwag yung pamilyado. Lalo na yung alam nyo na nagkakaproblema ang pamilya o ang mag-asawa. Tapos kayo nakikiepal. Diba? Ganun yun. Sana, sipin nyo din. May anak kayo. May mga anak kayo na paano kung mangyari sa mga anak ninyo yan? Anong gagawin nyo? Diba? Kaya ang hirap sa mga ganun bagay. Tapos, pag naano mo, sila pang pabiktim, diba? Kaya kawawa yung asawa na niloloko ni mister. Diba? Kung ganun yung parang alam mo, nakakakonsensya. Nakakaano na, alam mo na ganun bagay. Na iwan ko saan siguro ang konsensya ng mga ganitong klaseng tao, no? Na kahit alam nila pamilyado yung tao, pinapatulan pa nila. Alam niyo yung ganun. Grabe. Opinion ko lang ito. This is my opinion. Kasi, ang dami na. Pag mag-scroll ako sa social media account ko, grabe. Grabe yung mga third party, mga bitka dyan, mga haliparot na bitka na dyan. Kahit alam na nila may asawa, alam na nila may problema konti yung mag-asawa, epal sila para hindi na maayos yung problema. Tama ba yun yung ginagawa ninyo? Uy! Naninira kayo ng pamilya. Ito tinitira ko yung mga ganito kasi alam nyo kasi ang dami, sobra na. Parang alarming na. Ako alam nyo sa nakikita ko, minsan natatakot ako. Alam ko naman yung asawa ko loyal sa akin, alam ko, pero hindi pa rin ako tiwala eh. Kasi alam ko yung maraming mga haliparod dyan. Diba? Ang dami. Konting lang, di mo na alam, di ba? Halos na iano na nila sa lalaki yung Diyos ko po, Lord.
Diyos ko po, Lord. Kaya, eto, ano ko lang, comment ko lang, spread love. Thank you for watching.